buntagon, dili sa itong kasibihanan sa DXDB ang Radio Banilio, 594 sa dial sa inyo mga radio. Mga igsoon, karong nga buntaga, ikauban na to, ang ato aga senador mga kaigsunan, si Senador Chess Escudero, linawas na kini mahigala, no? Kanunay na to na interview mahigala, pero murag kaduhanan kay gayon mga kaigsunan nga nagka-atubang kami mahigala sa ato aga senador, no? Di pa ni maong pwesto mahigala sa itong sibihanan sa DXDB aga Radio Banilio. Bueno, mga kaigsunan, ato ang nasayran usab, ato ni pangutanon karon atong senador mahigala kung kamao na ba ni mo binisaya kay matud pa nag-study kuno ni mahigala o binisaya bisag unsa nga pinulungan dinhi sa atong nasod basig kamao na ni mo binisaya o niya di ta kapanglibak ani mahigala. Okay? Senador, magandang umaga po sa inyong senador. Boy, siya kamao na ka mo binisaya senador? Okay, dira. Okay. Actually, halos pareho ang Bisaya sa Bicol. Naintindihan ko karamihan ng sinabi mo kanina. Pero sa ating mga listeners at tagapakinig ng DXDB, taos pusong pagbati sa iyo, boy, at sa ating listeners. Magandang umaga sa inyo at magandang buntag. Okay, may buntag, Senador. O diretso po tayo sa ating mga katanungan. Ano po ba masasabi mo sa ginawa ni Pinoy na harap-harapan na binanatan sa harap ng mga judges si Chief Justice Corona? Well, at tapang alalagi si Pinoy. At least hindi siya sumasaksak sa likod, sa harap kung sakasakali at hindi pa traidor. Maging gano'n pa man, alam nyo, magandang makita na hindi nagkokonsyabahan, hindi isang sindikato ang korte at ang executive branch. Pero nakakalungkot na nagbabangayan at nag-aaway sila sa publiko. Pwede naman tayo mag-aaway sa loob ng kwarto, pero wag naman ang ipakita pa sana sa labas. Buong pag-asa ko, boy, na magkakasundo, ang magkakaayusan ang executive at ang judiciary. Hindi man ngayon sa darating na mga linggo. Maganda siguro yung timing na Pasko at malamig ang panahon. Baka lumamig-lamig na ang ulo ni Pinoy. At baka dahil sa Kapaskuhan ay marunong matutong magpatawaran ang executive branch at judiciary. At bukas naman daw sila na mag-usap ayon sa mga pahayagan ngayon. At magandang development. Sa magkatuwid hindi ito dapat gawin ni Pinoy kasi wrong timing. Wrong, tinatawag natin wrong place or it's not proper venue. Well, sabi nila, right message, wrong venue. Pero para sa akin, alam mo, maraming diplomatic corps members doon. Pero nagtagalog pa rin siya. Pagpapatunay na hindi niya kausap yung kanyang audience, ang kausap niya, boy, yung taong nakikinig sa labas. Yung taong nanonood sa television. Dahil tuwing bubuksan ng presidente ang bibig niya, yan ay palaging policy. Walang pinipiling venue ang Pangulo. Ginagamit niya ang bawat public appearance bilang pagkakataon para kausapin ang ating mga kababayan. At hindi lamang yung audience niya doon sa loob ng Manila Hotel. Sa palagay mo, mayroong suggestion na dapat yung CBCP dapat mag-initiate upang magkasundo yung dalawang panig, si Pinoy at saka si Corona. Well, inaaway din ng CBCP si Pinoy dahil sa RH bill. Baka dagdag-away na naman yun. Maging three-cornered fight. Ang mas maganda para sa akin na mekanismo, yung tinatawag nating JELAC, boy. Yung Judiciary Executive Legislative Development Advisory Council. Mas magandang venue yun dahil nandun ang Kongreso, nandun ang Executive, nandun ang Judiciary, at hindi natin pa rin hinahayaan na magkaroon ng pakikialam sa simbahan man o sa gobyerno ang dalawang institusyong ito. Okay. Senador, naniniwala po ba kayo na mayroong dayaan at nang daya ang dating administrasyon sa 2011 election? 2004, 2007, oo, nagkaroon ng dayaan. Kung ano yung extent, kung gaano kalalim at sino naapektuhan, yun ang kailangan pang alamin ng Korte at ng Senado. Kung naniniwala po kayo na mayroong dayaan sa 2011 elections kung saan ang mga nakabenepisyo nito ang mga administration candidates, ibig bang sabihin na si dating Congressman Mig Zubiri ay nakabenepisyo din sa dayan? Well, galing mismo kay Migs yan, kaya nga siya nagbitiw sa Senado. Ayaw niyang may masabing nagbenepisyo siya. Ayaw niyang may masabing may duda sa kanyang pagkapanalo. Kaya minabuti niya personally na magbitiw. Yan ay ayon mismo sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa kasaysayan ng Senado, boy. May nag-resign na senador. Madalas kasi pag senador ka na, ayaw mo nang bumitaw eh. Si Migs sa kauna-unahang pagkakataon, ang kaya at may dibdib, may tapang at may prinsipyong bumitaw sa pwesto dahil sa mga duda tulad niyan.
Pero gaya na nasabi ko, kailangan pang patunayan yan sa korte at kung sakasakali sa mga pagdinig ng Senado. Posible, kaya na madamay at masampaan din sa electoral sabotage si Mig Zubiri. Hindi ko alam. Hindi ko kasi alam at nakita pa yung ebidensya ng DOJ Comelec panel kung siya ay dinadawit. Pero so far, hindi naman nababanggit yung pangalan ni Migs na kabilang kasama doon. In fact, kahit yung pagdinig ng Senado na bigla siya nag-appear at nag-attend, hindi binanggit na siya may kinalaman mismo. Nabanggit ilang tao di umanok na staff niya o pinsa niya. Pero si Migs mismo ay wala namang pagbanggit. Tinext nga ako ni Migs noon tungkol doon na hindi daw totoo yung sinasabi ng testigo. Sabi ko, to be fair sa testigo, wala naman siyang sinabing involvement mo personally. Okay. Senatorial tickets for 2013, parang nakakasana, Senatora. Ayon sa survey na kayo po ang nangunguna, totoo po ba natatakbo po kayo ng Pangulo sa 2016? Isa-isa muna, boy. Okay. 2013 muna tayo. Okay. Ika nga, pag masyado ka malayong nakatingin, baka madapa ka dun sa batong nasa harap mo. 2013 muna ang aming tinututukan at binibigyan ng pansin. At gamitin ko na rin pagkakataon, boy, na magpasalamat sa ating mga kababayan sa tiwala, sa patuloy na tiwala, patuloy na paniniwalang binibigay nila sa inyong lingkod. Subalit, maging ganun ba, paalala ko rin siguro, sino mang mataas sa survey, sino mang mababa, hindi dapat magyabang o hindi dapat magtampo o mainis. Dahil ang survey ay snapshot lamang naman. Giya lamang yan ang opinion ng ating mga kababayan. Sa ngayon, medyo mahaba-haba pa naman at malayo pa ang eleksyon. Marami pa mangyayari at marami pa rin pagbabago. Okay. Ano ang masasabi mo sa senador na sinasabi ni Senator Coco Pimentel na si dating Mig Zubiri hindi welcome sa PDP Laban dahil siya ang dahilan na hindi siya nakaupo kagad sa Senado? Well, nalungkot ako doon. Alam mo, may mga bagay-bagay dapat natapos na. Pinagbumigay, pinagbigyan, nagbitiw na si Senator Zubiri, pwede naman niyang ilaban yung kaso. Nagbenepisyo si Senator Pimentel doon. Sana, ika nga may kasabihin sa English, boy, you should be magnanimous in victory. Mahirap naman yung masyado ka pang mataas ang lipad, panalo ka na nga. Masyado mo naman dinidiin yung nasa baba sa'yo. Ika nga din sa kasabihan ng matatanda, hindi sinisipa ang isang tao na kadapa na. Tinutulungan muling makabangon at makatayo yan. I hope Senator Pimentel will change his mind and he will be convinced by Vice President Binay to do so. Okay, sa darating 2016 o 2013, ano po ba ang partido ninyo? Actually, wala akong partido at wala akong balak sumama sa anumang partido. Mananatili akong isang independyente sa pagtakbo ko sa 2013. At bukas na i-adapt o sumali sa anumang koalisyon na mapipili ko pagdating ng 2013. Yun ang maganda, boy, ng walang partido. Malaya kang pwedeng pumili kung sino mga kasama mo. At hindi ka nakatali sa partikular na partido o grupo. Okay. Mula pa noong nakaraang administrasyon, Senator, kadalasan kung may mga anomalya, nadadawit ang ilang empleyado at mga opisyal ang gawin, mayroong Senate inquiry for an end of legislation ang purpose nito. Ang tanong, mayroon na bang na-legislate na batas related sa Senate inquiry? Well, sa Kongresong ito lamang halimbawa, boy, ang na-legislate na batas ay yung Corporate Governance Act. Pagkatapos namin imbestigahan ng PCSO, ang GSIS, ang ilang mga government banks na ang lalaki ng mga sweldo pala nila at allowance at per diem, napasa agad yung batas na yun at yan ang nag-govern ngayon sa lahat ng GOCCs natin. Konting paliwanag lang siguro kung pwede. Alam nyo, madalas napapanood nyo sa TV yung hearing lamang. Hindi na kino-cover kasi ng media yung mas mabigat na trabaho pero boring na paggawa ng batas o hearing na tungkol sa batas. Siguro nais ko lamang ipaliwanag na hindi porkit yun lang ang napapanood sa TV o napapakinggan sa radyo, yun lang din ho ang ginagawa namin. Hindi rin porkit hindi napapanood o hindi nakikita, hindi na namin ginagawa. Hindi namin pwedeng diktahan ng media kung anong cover nila. Kapag pagsusulat na kasi ng bill, boring na yun at hindi na excitement. Hindi tulad ng hearing na mala telenovela yung napapanood natin. May umiiyak, may inaatake, may nagagalit, may sumisigaw. Yung paggawa ng bill at pagbalangkas ng batas, wala na hong ganung drama. Boring na ho yun kasi siguro hindi na nako-cover ng media. So ano po ang reaksyon ninyo sa absenteeism sa House of Representatives? Galing ako sa Kamara. Actually, record high ang attendance ngayon sa House of Representatives compared sa mga nagdaang Kongreso. Ako mismo na nasa Kongreso ako, bihira ako nasa floor. Kasi may monitor bawat kwarto ng Kongreso na nagaganap sa floor.
Halimbawa po, may isang congressman kinapkapan sa airport. Mm. Nagreklamo siya dahil mayabang, congressman daw siya, hindi siya dapat kapkapan sa airport. Magbe-privilege speech ng 2 oras tungkol sa pagkapkap sa kanya sa airport. Ano naman ang gagawin ko rin sa floor boy, di ba? Pupunta na ako sa opisina ko at gagawa ng trabaho. Kapag may pag-uusapan na makabuluhan, may kahulugan at may kinalaman sa distrito o sa bansa, doon lamang din ako nagpupunta sa floor. So wag nating sisihin yung mga kongresista kung madalas walang tao sa floor dahil minsan wala naman talagang napaka-local na pinag-uusapan. Minsan kaaway lang niya yung mayor. Kung ano sabihin niya laban doon sa mayor niya o sa governor niya nakaaway, ba't naman kami makikinig doon? So pagkatapos yung ilabas lahat yun, 2, 3, 4 na oras man at pinag-uusapan na yung mga panukalang batas talaga na pang-nasyonal, doon lang nagpapakita yung mga kongresista sa plenaryo. Okay. Bilang chair sa Committee on Human Rights, anong masasabi mo sa kung may mga rally mula sa iba't ibang mga militanteng grupo, kadalasan magkaroon ng salpukan ng mga pulisya at mga realista katulad kapon, mayroong mga sugatan sa magkabilang panig doon sa Mindula Bridge. Makita sa buong mundo, Senator, na tayo mga Pilipino ay nag-away-away upang maipahayag ang kanilang petisyon ng ating pamalaan. Habang ang mga pulis natin, minsan nagpatupad ng peace and order ay nakigbatuhan. Minsan sila ang nadihado. Ang tanong ko po bilang Human Rights Chair, ano po ba ang magawa natin dito, tungkol dito? Well, nakita ko ang ilang mga rally at demolition kung saan binabato yung mga pulis pinupulot yung bato, binabato rin babalik. Alam nyo, una liwanagin natin, human rights yan. Hindi yan civilian rights. Ibig sabihin, pulisman o sundalo may karapatan din na dapat pagtanggol at pangalagaan. Hindi porket may uniforme sila, wala na silang human rights. Kaya nga tinawag human, hindi civilian rights. Pangalawa, sana paalala rin sa mga pulis at sundalo natin, ang pinagkaiba natin sa kanila, hindi tayo nang babato. Kung pinulot natin yung batong binato sa atin at binato babalik, ano nang pinagkaiba natin sa kanila. Pangatlo, napanood ko rin yung dispersal ng rally kahapon. Palagay ko yung naging OA yung pulis doon. Hindi naman lulusob yung mga bata sa Malacanang. Masyado naman silang takot na lulusobin ng mga bata yung Malacanang. Hindi kinailangan umabot sa puntong yon. Pinag-uusapan natin, konting metro lamang. Kung hindi ako nagkakamali, mga 10 meters lang ang gustong iabante ng mga bata. Wala nang iba. Hindi abot sa gate ng Malacanang. Pwede naman pagbigyan at payagan yun ang hindi nagpapaluan at hindi na kailangan mag-tear gas. Okay, tungkol naman sa China, relation between Pilipinas at saka China. Ano po ba ang nangyayari sa atin? Kasi maraming mga Filipino workers na nalagay sa alanganin sa kasalukuyan. Well, nahuhuli sila bilang drug mill at parusang kamatayan din sa China. Dito may mga nahuhuli din naman tayo, marami din. Na mga Chinese national na may ginagawang illegal at paglabag sa batas. In fact, maraming Chinese nationals na nakakulong din dito sa Pilipinas. In fairness sa China, hindi nila tayo pinapakialaman din. Kaya ang pakikialam natin, ang paghingi natin ng pabor sa kanila, based on humanitarian grounds lamang, pero hindi aktual na pakikialam. Sa araw na ito, boy, papatawan ng parusang kamatayan. Yung Pilipinong natulan sa China, hindi dininig ng korte ng China yung mga pakiusap ng ating bansa. Masakit man, kailangan natin galangin yung batas na umiiral dun sa bansa nila. Okay. Senator, katapusan lang. So ano po ba ang nasadya ninyo? Bakit nandito po kayo sa... Para mag-attend ng Education Convergence Summit, kung saan magkakausap-usap ang iba't ibang sektor at hanay sa larangan ng edukasyon para magkasundo at magkapalitan ng pananaw upang sabihin makahanap ng tamang landas, hindi lang tuwid pero tamang landas, tungo sa pagbibigay ng tama, sapat at dekalidad na edukasyon sa ating mga kabataan. Sana ito ang makamit sa summit at sa Convergence Summit na ito. Okay. Senator, sa parting statement mo sa mga kababayan natin dito sa Bukidnon. Maraming salamat sa iyo, Boy. Sa muli pagbati sa ating mga kababayan, sa lahat ng listeners ng DXTV, karangalan ko na personal na makabisita ngayon dito sa inyong stasyon. Puro tayo sa telepono lamang noon. Yes. At karangalan ko rin muling makabalik dito sa lalawigan ng Bukidnon. Sa muli, pagbati na lamang sa ating mga kababayan. Mahibuntag o dagan salamat. Thank you. Good morning. Good morning,